Inilabas ngayon ng pambansang pulisya ang video ng umano'y hakot at bayaran sa mga nagprotesta sa EDSA Shrine kagabi. Binunyag ng PNP na nasa 200 hanggang 500 piso ang bayad sa mga sumama bilang pagsuporta kay VP Sara. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, nandito tayo sa EDSA Shrine at ito na yung ikalawang gabi ng pagprograma at pagtitipon-tipon ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Nandito raw sila para ipaabot sa kinauukulan yung kanilang mga hinaing at mga panawagan. Kahapon pa ng umaga nang magsimulang magtipon-tipon sa EDSA Shrine ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Mula daw sila sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Kagabi, umabot sa 600 ang bilang nila. Nagsagawa sila ng programa sa lugar bilang pagpapahayag ng suporta sa pangalawang Pangulo. Wala naman ho kaming ibang hangad kung hindi maayos ho ang ating Pilipinas. Lalong-lalo na ho si VP Sara. Yun ho ang hangad natin. Ang Philippine National Police, mahigpit daw na minomonitor ang sitwasyon sa lugar. Sa gitna nito, ilang video daw ang nakarating sa kanila na magpapatunay na hakot ang mga supporter sa EDSA. Ito po yung nagkukwento na isang tao na hinatak lang sila nung kanilang mga barangay para pumunta doon at mamaya ipapakita din parang may mga resibo pa nung mapagbigay sa kanila ng 200 po. Ipinakita rin ng PNP ang ilang video na magpapatunay na umano'y binabayaran ng mga supporter. Ito po yung nililista po yung mga pangalan po nila. Nililista po nung binibigyan, inaabutan po sila allegedly ng mga kinumit po sa kanila po na pera po na yung una daw po allegedly ay 500 daw po yung ipinangako sa kanila, but it turned out doon po sa ito po ipapakita po natin itong yung logbook po na yan po medyo pinilabuan lang namin yung mga pangalan po nakalagay po diyan to. Pero paglilinaw ng PNP, hindi nila hinuhusgahan ang mga nagpapakilalang taga-suporta ng Vice Presidente. We don't want to prejudge po yung mga kababayan po natin dito na napangakuan at na nagamit po for their own vested interest po. So we're not sure if this is true, we're just sharing it because kumakalat po ito sa social media. Kagabi nasa 250 pulis ang idineploy ng Eastern Police District at ng QCPD upang tiyakin ang kaayusan sa lugar. Hindi naman sila pinaalis at hinayaan lang na makapagprograma. Wala pong order sa amin na i-disperse yung grupo na yan kasi sila po ay malayang nagpapahayag ng kanilang saloobin. At saka wala naman po at hindi naman po sila nag-occupy ng isang public area. Alex, maringi tinanggi nitong mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte yung akusasyon na sila ay hinakot at binayaran para magtipon-tipon dito sa EDSA Shrine. Nandito raw sila dahil sila ay ugat ng tamang pamumuno ng Administrasyong Duterte at nitong si Vice President Sara Duterte. Alex. Okay, Mar, may napansin ka bang popular o kilalang personalidad na maaring nagiging leader dyan sa naturang pagtitipon? Alex, ang nakita ko lang kanina na nagsalita dito yung si Ka Eric, no? Yung nagbo-broadcast sa SMNI at nandito rin yung si Morales na dati namang PIDEA agent. Maliban sa kanila, wala na ako nakitang iba pang mga personalidad na nangunguna dito sa pagtitipon-tipon sa EDSA Shrine. Okay, Alex. panghuli siguro, Mar, ano ba ang panuntunan ng ating otoridad sa paggamit dyan sa EDSA Shrine? Meron bang dapat ba silang kumuha ng permit para sila magdaos ng kanilang kilos protesta dyan? Well, Alex, ang sinasabi ng PNP, itong lugar kung saan nagpo-programa itong mga supporter ni VP Sara ay isang pribadong lugar. Ito ay eksakto nasa harap nitong isang malaking mall at nasa pagitan nitong simbahan naman sa harap. So, yan daw ang dahilan kung bakit hinahayaan lang sila na magprograma o payapang magprograma dito sa nasabing lugar. Okay, habang nandiyan ka naman, Mar, no, kumusta ang daloy ng trapiko? Nakakaabala ba sila sa ating mga motorista?
Alex, may mga pulis naman na nakadeploy dito para alalayan yung daloy ng trapiko. Kasama nila dyan, syempre, yung mga security guard nitong malaking mall na umaalalay doon sa mga sasakyan na papasok at palabas mula dito sa mall. Sa ngayon, maayos pa naman yung daloy ng trapiko dito dahil itong mga supporter ni BP Sara na nagpo-programa ay binigyan lang ng maliit na espasyo dyan sa aking likuran. Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel. Mata natin dyan po sa kabaan ng EDSA. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.